we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw! Ito ay inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Tuwing undas, sinaalala ng mga Pilipino ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay sa pamamagitan ng pagbisita at pag-alay ng bulaklak sa kanilang mga puntod. Alamin natin ang kaganapan sa iba't ibang sementeryo sa bansa sa live report ni Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Cyril. Yes, Sara, tradisyon na nating mga Pilipino ang pagbisita sa ating mga yumaong mahal sa buhay tuwing undas. Kaya naman, dagsa ang mga tao sa mga iba't ibang sementeryo sa ating bansa. Nakitaan rin ng pagtaas ng presyo ang mga bulaklak. Nakalatag na ang security measures na ipinatutupad ng Cagayan de Oro City Police Office upang masiguro ang kaligtasan ng mga bumibisita sa sementeryo sa lungsod ngayong araw ng undas. Sa Cagayan de Oro City Memorial Park, bawal na makapasok ang mga pribadong sasakyan maliban na lang sa may opisyal na transaksyon sa sementeryo o nakatira sa loob nito. Buhay na buhay maging ang mga negosyo sa paligid ng sementeryo. Ayon sa mga nagtitinda, may pagtaas na sa presyo ng kanilang mga itinitinda dahil na rin daw sa pagtaas ng presyo ng kanilang supplier. Sa monitoring naman ng Baguio City Police Office o BCPO, simula pa noong nagdaang weekend, tuloy-tuloy ang pagdagsa ng mga bumibisita sa Baguio City Public Cemetery. Kaya may mga pulis nang nakatalaga sa gate ng sementeryo bukod pa sa mga nag-iikot sa loob. Aabot sa halos 1,000 pulis ang nakadeploy sa mga sementeryo sa syudad. Samantala, 24 oras na ang bentahan ng bulaklak sa Baguio City. Patuloy naman ang pagtaas ng presyo ng mga bulaklak. 10 piso hanggang 35 piso ang itinaas sa kada bundle ng bulaklak. Bunsod daw ito ng kakaunting supply matapos maapektuhan ng bagyo ang mga taniman ng mga bulaklak. Kasi yung bagyong Igay. Kaya kukunti ang supply ngayon, ma'am. Yung iba, dahil kulang nga yung araw, hindi gaanong bumubuka. Sa Batangas City, nagpatupad ng rerouting scheme ang Traffic Development and Regulatory Office sa ilang kalsada papasok sa mga sementeryo. Mahigpit ding ipinagbabawal ang pagdadala ng mga matutulis na bagay, paninigarilyo at paggamit ng vape sa pampublikong lugar at ang pag-iiwan ng mga nakasinding kandila na maaaring magdulot ng anumang disgrasya. Make sure po na yung 24 hours visibility ng PNP personnel dito sa mga sementeryo is always nasa post ng entrance ng cemetery. Sa Naga City, Camarines Sur, maaga pa lang ay nakadeploy na ang mga otoridad sa iba't ibang sementeryo sa lungsod. Ilang pangunahing kalsada rin sa lungsod ang pansamantalang isinara, lalo na ang mga malapit sa malalaking sementeryo. Maaga namang nagpunta ang ilang residente sa Tanza Public Cemetery sa Iloilo City upang dalawin ang puntod ng kanilang mga yumaong kaanak. May mga nagbebenta rin ng mga kandila at bulaklak sa labas ng sementeryo. May nagbabantay din ng mga pulis at ibang force multipliers upang masiguro na maayos at mapayapa ang pagbisita sa sementeryo. Sa Calamba Catholic Cemetery sa Cebu City, buhay naman ang mga negosyo ng mga nagtitinda ng kandila, bulaklak, lapida at pagkain. Isang lane ng kalsada sa V-Rama na katabi ng entrance at exit ng nasabing sementeryo ang ipinasara para gawing display area ng lahat ng mga nagtitinda. Wala mang paggalaw sa presyo ng mga kandila pero dumoble naman ang presyo ng mga bulaklak. Ang dating 10 to 15 pesos na mga bulaklak na nakalagay sa plastic cup, nasa 40 to 50 pesos na ngayon. Visible na rin ang mga pulis at barangay tanod na nakabantay sa entrance at exit ng sementeryo.
Sara, dito sa Cagayan de Oro City Memorial Park, tuloy-tuloy ang pagdagsa ng mga tao. Samantala, kanina pasado alas 8 ng umaga, bumisita si Police Regional Office 10 Director Police Brigadier General Ricardo Layog Jr. at kanyang personal na sinuri ang seguridad na ipinapatupad dito sa lugar. Sara. Okay, maraming salamat, Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Biyahe ng mga bus mula Bicol Central Station sa Naga City, Camarines Sur patungong Metro Manila, fully booked na mula November 2 hanggang 6. Mga chance passenger, pinaghahandaan na rin ng mga bus company na ma-accommodate. May detalye si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Ito ang sitwasyon sa Bicol Central Station, isang araw bago ang undas. Konti lang ang makikitang mga biyahero. Pero pagtapos ng undas, kabaliktaran na raw ang magiging sitwasyon dito ayon sa mga bus company. Dahil mula November 2 hanggang 6, ang mga bus na biyaheng pa Maynila fully booked na. Dahil dito, inaasahan na ang muling pagdagsa ng mga pasahero. Kaya ang isang bus company sa naturang terminal, pinaghahandaan ng ma-accommodate ang mga chance passenger. Bali, umaga pa lang nalalaman na namin kung may extra bus. So, ang extra bus, ma'am, nilalabas po gabi kasi mas marami pong pasahero sa gabi. Ang ibang bus company naman sa parehong terminal, hanggang November 5 ay puno na raw ang reservations. Same-day booking naman ang pagtanggap ng chance passengers. Habang ang iba naman ay nasa 5 hanggang 7 bus units ang inihandang extra bus, maliban pa ito sa 20 units na araw-araw na bumabiyahe patungong Maynila. Pwede silang pumunta same day, agahan na lang nila, siguro mga 5 a.m. Nandito na sila kung gusto nila magpa-reserve. Kasi doon pa lang natin malaman yung kung halimbawa available nating bus ay mga 5. Pwede natin yung same day booking para makasakay yung ating mga pasahero. Tiniyak naman ng pamunuan ng terminal ang seguridad sa lugar sa naturang peak season. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sasakyan ng re-elected punong barangay ng Paho sa Lambunaw, Iloilo, pinagbabaril ng umano'y nakatunggali nito sa eleksyon. Si Zen Kilantang ng GMA Regional TV 1 Western Visayas nakatutok. 7 tama ng bala ang makikita sa sasakyan ni Paho Lambunaw re-elected punong barangay Renato Libuna. Ayon kay Libuna, pauwi na ito Lunes ng gabi kasama ang kanyang asawa at 3 poll watchers matapos ihatid ang kanyang mga taga-suporta nang bigla umanong pinaputukan ang kanilang sasakyan. Dito na naglupok ang armas lupang. So kung pagkabatid kong naglupok, ma'am, nagsinggit ako sa asawa ko nga hapa kaysa pansit kumisis ko sakay. At sa backseat ang tapto pa full water, at 2 kalaki sa likod. Pero why kung naduraan, isang control lang parasig kong sakyan sa pagsinggabong na. Wala namang sugatan sa nasabing pamamaril. Ayon kay Libuna, nakita nito ang kalaban niya sa politika na si Joscoro Lozada na siyang bumaril sa sasakyan. Kung mamikita ko, mami, nakabalikin ko, matalag ang sustenus ang street light. So, kita ko sa silid. Ayon sa pulisya, nananatiling at large si Lozada. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV 1 Western Visayas na makuha ang panig nito sa nasabing insidente. So far, nasundan natin si Ma'am siguro sa politiko, sa political rivalry. Na-recover ng pulisya ang isang slug ng hindi pa matukoy na kalibre ng baril at 6 na fire cartridge ng kalibre 45. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Zen Kilantang, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pagkatapos ng barangay at SK elections, tututukan naman ng pulisya sa Negros Oriental ang mga sementeryo para sa undas. Kahapon, nagsimula ng bumisita ang mga tao sa Bagakay Public Cemetery sa lungsod ng Dumaguete. Mananatiling mahigpit ang ipatutupad na seguridad sa pinakamalaking sementeryo ng lungsod. Nasa probinsya pa rin ang mga pulis mula sa iba't ibang lugar ng bansa na idineploy para sa barangay and SK elections. Samantala, kakaunti na lang ang mga pasahero na papuntang Cebu mula sa Negros Oriental. Dahil hindi na madami ang biyahero, nasa 2 barko na lang ang bibiyahe papuntang southern part ng Cebu sa November 1 at November 2.
Magpabilin sila diri hangtod November 3 para tabangan ta sa ato ang higayon nga peaceful ug ato ang safe ang ato ang BSKE ug ang ato ang Undas 2023 sir. Wa na mo tay mga karga kay tungon kay balo ka nga Undas na gud. So tigpahuway na garon. May schedule gani may diri nga among gikuhaan jud amo ang schedule. Ilang nanalo sa barangay and SK elections 2023 sa Bicol Region hindi agad makakaupo sa pwesto dahil sa ilang paglabag ayon sa COMELEC. Si Chris Novelo ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia para sa detalye. Generally peaceful kung ilarawan ng COMELEC at PNP ang Barangay and Sangguniang Kabataan election sa Bicol Region. Dahil matapos ang eleksyon, sinundan agad ito ng bilangan ng boto hanggang sa may naiproklama ng nanalo. Pero sa kabila nito, kinumpirma ni Atty. Maria Juana Valesa, Regional Director ng COMELEC sa Bicol Region, ang ginawang pagsuspende ng COMELEC and Bank 1st Division at 2nd Division sa proclamation ng 8 kandidato sa rehiyon. 4 sa mga ito, ang nanalo na karamihan ay para sa posisyon ng punong barangay. Dahil convicted by final judgment ang kinakaharap na criminal case ng naturang mga kandidato. Hindi nila dineclare sa COC nila that they were convicted by final judgment. Kasi meron doon ang tanong have you been charged of an offense? Pero hindi nila dineclare. So technically, they also committed perjury. Aside from election offense, perjury, plus of course, disqualification case against them ang ipa-file sa kanya. Sakali mapatunayan ang kanilang naging paglabag, mababakante ang kanilang napanalunan posisyon at ang Department of the Interior and Local Government na ang magbibigay ng mechanics para sa kaukulang aksyon. Samantala ngayong tapos na ang eleksyon, nagpaalala rin ng COMELEC sa mga kandidato panalo man o talo na responsibilidad pa rin nilang bakasin ang kanilang mga campaign material at tiyak ay makakapagsumite ng Statements of Contribution Expenditures o SOSE. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bicolandia, Chris Novelo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, patok ngayong Halloween season ang isang ancestral manor sa Barangay Bikuran, Santa Rita, Pampanga. Ang mahigit sa 180-year-old na bahay kinonvert bilang Halloween Park. Nagsimula ang parke noong 2016. May mga nakasabit na tila bangkay sa puno, life-size na Dementor, pumpkin, mga lapida at isang batang maligno. Meron ding horror maze. Kaya i-ready ang sarili sa kanilang makatindig balahibong 7 to 15 minutes walk sa loob ng haunted house at Kamalig Trail. Kung saan, kung ikaw ay napaos, pwede ka naman daw na at inabutan ng gutom, pwede kang pumunta sa horror house at ma-enjoy ang Halloween-themed refreshment at pastries sa kanilang cafe para makumpleto ang Halloween spirit. O kaya naman ay i-try ang kanilang archery class. Bukas ang Halloween theme park mula alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Depende sa dami ng customers. Ito ang inyong Regional TV News. Dagsana sa isla ng Boracay ang mga turista para sa long weekend. Para sa latest update, makakasama natin si John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas Live. John! Sara, ngayon nga ay mas dumami pa ang mga turistang dumagsa dito sa isla ng Boracay at inaasahang mamayang hapon hanggang weekend dodoble pa bilang ng mga nais sulitin ang kanilang long weekend dito sa isla ng Boracay. Dagsa ng mga bakasyonista sa isla ng Boracay sa Aklan. Maraming sinusulit ang kanilang bakasyon ngayong long weekend. Gaya na lang ni Angel mula Cebu. Dahil stress sa trabaho, #deserve umano nito ang bakasyon sa Boracay. It's to take advantage of the long weekend kasi like it's so tiring like working all the time but sa weekdays. So now na Undas, so that's right, Undas. You know, like I think it's just good for also for our mental health. Buhay na buhay naman ang nightlife sa isla. Hindi nawawalang kabi-kabilang party. Ang mga establishmento may kanya-kanyang pakulo. Known to be as most beautiful island, it's so romantic in the family. We have a birthday celebrant here, so we choose to have it here in Boracay.
Sa datos ng Malay LGU, nasa 5 hanggang 6,000 ang average daily tourist arrival sa isla at inaasahan na dodoble pa ito umpisa ngayong araw hanggang sa weekend. Kaya nakahanda na raw ang mga personnel sa Katiklan Jetty Port sa inaasahang pagdagsa ng mga turista. Kaya abiso ng port management na ihanda agad ang requirement sa pagpunta sa Boracay upang hindi na maantala pa sa biyahe. If possible, i-ready na natin yung mga requirements. We have only 2 requirements, yung ID at saka hotel bookings lang po. Siniguro naman ng Malay Police na nakahanda sila upang masiguro ang kaligtasan ng mga bisita. Maliban sa beachfront at mga establishmento ay may mga nakadeploy ding police personnel sa mga sementeryo ngayong undas. Kung may naglo-long weekend na, back to work naman si Kisha na bumiyahe pa mula San Carlos City, Negros Occidental papuntang Iloilo City. Opo, dito po ako mag-long weekend dahil back to work na ako. Naka-heightened alert naman ang Philippine Coast Guard sa pagdagsa ng mga pasahero sa mga pantalan. We are ready and we have deployed personnel for your convenience or safety and security during your travel. Upang makater ang mga pasahero, nagdagdag naman ng biyahe ang mga fast craft at Roro mula Bacolod City papuntang Iloilo City at vice versa. Sara, kanina wala masyadong tao dito sa beachfront ng Boracay dahil nga medyo sumama yung panahon. Medyo lumakas yung ulan. Ngayong maaraw ulit, nagsilabasa na ang mga turista at mga residente dito sa Boracay upang ma-enjoy ang world-class na beachfront ng Boracay. Sara? Alright, at enjoy din kayo dyan, ha? Maraming salamat, John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mas pinaigting ngayon ang seguridad na ipinatutupad sa Barangay San Francisco, Naga City, Camarines Sur, bunsod na nangyaring gulo ng ilang kabataan na nakuhanan ng video. Nagsimula ito sa pambubugbog ng nakaitim na lalaki sa isa pang lalaki na nakaputing damit. Sinubukan pa sanang tumakas ng lalaking nambugbog pero hinabol ito ng isa pang lalaki kung saan muling nagkaroon ng pananakit. Ayon sa mga otoridad, inaalam pa nila kung saan nakatira ang mga naturang individual na sangkot sa kaguluhan dahil ayon sa mga residente, dayo ang mga ito. Patitingnan natin kung taga-saan ang mga yun at alamin natin hanggat maaari ay puntahan natin ang kanilang mga kapamilya at advisean natin na huwag na lang masyadong palabasin ang kanyang mga minor ng anak. Horror at fantasy, hatid ng mga dekorasyon sa munisipyo ng San Andres, Quezon. Samantala, mga estudyante at guro naka-Halloween costume habang nag-e-exam sa Sariaya, Quezon. Narito ang report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Balot ng katatakutan at kababalaghan ang kalsada sa bayan ng San Andres, Quezon. Pero sa katirikan ng araw, yan ang paandar na Halloween parade ng mga kawani ng munisipyo sa San Andres. May mami, mala killer bride at mga cute na costume ng mga superhero at anime characters. Kikilabutan ka naman sa mga animoy haunted office sa munisipyo. Meron din namang tila nasa dimensyon ka ng fantasy world. Ang mga disenyo rito inspired sa ilang kilalang horror films. Napansin ko kasi yung mga tao parang aloof sa munisipyo, parang natatakot or nahihiya even without the design. So parang I came up with the idea para yung mga kabataan, may memory sila na free sila pumasok sa munisipyo and to roam around. Sa susunod na taon, mas level up daw na Halloween event ang ma-enjoy ng mga empleyado ng munisipyo at mga taga San Andres. Sa isang eskwelahan naman sa Sariaya, Quezon, mas ramdam ang katatakutan dahil sa mala zombie invasion. Pero mga estudyante lang yan na naka-costume habang nag-e-exam. Mas nakakatakot pa rin daw kung walang maisagot o babagsak sa pagsusulit ni teacher. At kahit mismong guro, game ring nag-transform. So talagang sabi nila kung hindi sila magre-review, hindi sila paghahanda yung exam, baka maging katulad sila sa zombie na talagang brain dead. Ang pagpapa-exam sa open air ni teacher paraan din para maiwasan ang umano'y kopyahan. Ginawang exam ng mga estudyante bago pa man ang undas break ng mga mag-aaral. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Parade of Saints isinagawa sa Cebu City. Ang detalye sa ulat ni Luan May Rondina ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kakaibang Halloween experience ang isinagawa sa isang paaralan matapos magsuot at mag-alasanto ang ilan sa mga estudyante.
67 estudyante sa isang pribadong paaralan ang lumahok sa Parade of Saints na ginanap sa Our Lady of Guadalupe Parish. Kasama sa mga sumali ang mga mag-aaral sa nursery at kindergarten. Ang ilan sa kanila ay nagdamit na si St. Francis of Assisi, San Pedro Calungsod at marami pa. Ang taunang programa ng paaralan ay paraan para ipaalam sa kanilang mga estudyante na ang Halloween season ay hindi panahon ng takutan. Ito rin ang panahon para alalahanin ang mga santo. Ito rin ang ginawa ng isa pang paaralan sa Cebu City. Dito ipinagdiwang nila ang Holy Winds kung saan ipinarada rin ang mga mag-aral na nakasuot ng kanilang iba't ibang saint costume. Paraan nila ito para bigyang importansya ang mga buhay ng mga santo. Hindi rin nagpahuli ang mga mag-aaral sa isang seminaryo sa Cebu City na nagsagawa rin ng kanilang Parade of Saints. Ang procession ay isinagawa sa loob ng kanilang seminary grounds. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Luan Merondina, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kumasa sa challenge ng tamang pagbubukas ng mangosteen ang mga Kapuso Star na lead cast ng GMA romantic drama series na Love Before Sunrise. Nasa Davao City ang mga Kapuso Star para magbigay saya sa isang Kapuso Mall show. Narito ang report ni Argil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Isa ang mangosteen sa mga ipinagmamalaking prutas na sagana sa Davao City, kaya't hindi pinalampas ni Kapusong Bea Alonzo, Andrea Torres at Rojan Cruz na may experience ang tamang pagbubukas ng mangosteen. Tanggalin mo yung parang crown. Yun. Ayun! Matigas Ayun. na. Tiga. And then, i-squeeze mo siya. I-squeeze. Mali pala yung pagbukas ko. Paganto pa. Oo. Yeah. Yun! Ayun! At ang matikman kung bakit isa ito sa mga paboritong pasalubong din ng mga turista na galing sa Davao City. Sakto yung asim niya. Alam mo yung asim na masarap na hanap-hanapin mo. Yun yung mangosteen. Totoo yan, naglalaban yung asim at tamis niya. Kaya parang ang hirap tigilan. Pero ang nakakatuwa dyan, tinuruan nila kami kung paano bilangin yung buto na nasa loob. Yeah. First time namin nalaman yun. At isa pala ang mangosteen sa mga paboritong prutas ni Bea. Actually, hindi na siya bago sa akin because isa yun sa mga paborito kong prutas. Paborito rin ng nanay ko. Pero syempre, pag galing dito sa Davao, iba talaga yung sweetness at asim. Parang tama nga siya, parang sakto yung balance ba? Bumisita sa Davao City ang Kapuso Stars na lead cast ng GMA romantic drama series na Love Before Sunrise para magbigay saya sa mga Davaoenyo sa Kapuso Mall Show. Bumuhos man ang ulan, hindi nagpatinag ang Davaoenyo fans na nanatili hanggang matapos ang show. Sobrang sarap ng pagtanggap talaga ng mga Davaoenyos. Piruin mo kahit na sobrang lakas ng pagbuhos ng ulan, ganun din yung pagbuhos ng suporta nila sa amin at pagmamahal na ramdam namin. So maraming salamat po. At sa lahat din po ng sumusuporta ng Love Before Sunrise, gabi-gabi sa GMA, maraming salamat po. Talaga naman kahit umulan, ay laki-laki pa rin ang mga ngiti nila at sobrang ganda ng welcome nila sa amin. Thank you so much sa support ninyo at sana patuloy niyo nang pasuportahan ang Love Before Sunrise. Yes, sa mga kapuso natin Davaoenyos, maraming salamat po na kahit na umuulan, lumakas ang ulan, nagstay kayo, hindi nyo kami iniwan at sama-sama tayo nag-enjoy ngayong araw na to. So maraming salamat na appreciate po namin kayo. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Argil Relator, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang 70 anyos na lalaki sa Daet, Camarines Norte ang nililinisan ang mga madadaanan na puntod na may kapareho ng kanyang pangalan.
Isang 70 anyos na si Danilo Abrera, ilang linggo na lang bago ang undas, abala na sa paglilinis at pagpipintura ng mga puntod sa mga pampubliko at pribadong sementeryo sa bayan ng Daet, Camarines Norte. Mahigit 30 taon na raw itong ginagawa ni Danilo. Pero bagamat nagpapabayad sa kanyang serbisyo, may mga pagkakataon daw na libre na ito, lalo na kung nakakakita ng mga puntod ng mga yumao na kaapelyido niya. Maging ang mga nicho na sa tingin niya ay hindi na nabibisita ng pamilya ng mga ito, nililinisan na rin niya ng libre. Ayon kay Danilo, masaya siya sa kanyang ginagawa at hanggang sa malakas pa at kaya pa ng kanyang katawan, patuloy niya raw itong gagawin. Kumbaga sa nalakas ako kahit ganito mga edad na, parang nakakatulong ang kaluluwa. Sa mga kapuso nating bibisita sa mga sementeryo ngayong araw, tiyakin na may dala kayong payong o mga essential na gamit. Isa na sa mga ito ang payong dahil sa inaasahang pag-ulan. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, ilang bahagi ng Cagayan Valley Region, Cordillera, Central at Southern Luzon ang posibleng makaranas ng ulan mula ngayong umaga. Mataas naman ang tsansang ulanin ang Visayas at Mindanao mamayang hapon. Ayon sa Pag-asa, nagsanib puwersa ang low pressure area at ang shear line sa pagdadala ng masamang panahon sa ilang bahagi ng Luzon, habang mga local thunderstorm ang asahan sa Visayas at Mindanao. Namata ng LPA sa coastal waters ng Caramoran, Catanduanes. Nananatiling mababa ang tsansa nitong maging isang bagyo. Mga kapuso, 54 na araw na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.